Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating evening devotional. At sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Jervin Chocoso. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay magawitan ng ating opening song at opening prayer naman po kung sino po ang pwedeng makapag-pray. At ngayon po, tayo na po ay magawitan ng ating opening song. Tayo po ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaroon sa amin. At ganyan po sa pag-iingat sa amin at sa mga yaya na amin pong natanggap sa buhay. At sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita ay tulungan nawa kami na ito po ay aming maunawaan ng lubusan. Tuluban po kami ng makalangit at marunungan at tulungan din nawa kami na ito po ay aming naisapupukayan. Kung maging liwanag po kami sa mga taong aming makakasalamuha at kung sa gayon ay nakita rin po sa aming pamumuhay ang aming Panginoong Kristo. Patuloy po nawa kami ingatan gabi sa gabi ito at gayon po ang aming mga sa buhay na hindi po namin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, good evening sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay nagagalak na mag-lead sa ating devotional this evening. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa pag-sustain sa atin sa buong araw. At patuloy na tayo ay tinatawagan sa 2 Peter na tayo ay patuloy na lalago sa biyaya at sa ating karunungan sa ating Diyos. Kaya ngayon, atin pong patuloy na saliksikin ang kanyang mga salita sa pamamagitan po ng atin pong evening devotional. Kaya sa gabing ito, before tayo magpapatuloy, ay akin pong inanyayahan ng lahat sa atin pong isang panalangin. Let's pray. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo pong biyaya at awa na amin pong natanggap sa buong araw. At maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay patuloy na inyo pong
mabigyan ng patuloy na liwanag sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita sa gabing ito. Tulungan kami na maunawaan namin ang mga bagay na ito, knowing that the time that we are living is a perilous time. Guide us and please hide me in your presence. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, sa gabing ito, ang atin pong devotional ay pinamagatang Illuminates the Scriptures. Alam natin na talagang maraming liwanag ang atin pong matatanggap at patuloy na maunawaan sa kanyang mga salita. Kaya maganda po itong pag-aralan. But God had revealed them unto us by His Spirit. Sabi no, napakaliwanag, by His Spirit. As we all know that in Galatians chapter 6, if I'm not mistaken, that God sent forth the Spirit of His Son. Napakaganda, no? Yung connection na binigay pala yung liwanag sa atin na upang maunawaan natin kung sino ang ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu ng Kaniyang Anak. Kaya sabi dito, for the Spirit searcheth all things. Alam natin na binigay ang lahat na sa ating Ama sa pamamagitan ng Kaniyang Anak. Binigay ang lahat, no, that pertains to life. Napakaganda po, napaka-comforting nun. All things see the deep things of God. Lahat, no? Kaya nga, inaanyahan tayo sa isang quotation sa Spirit of Prophecy na sa lahat ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita, from Genesis to Revelation, kinakailangan talaga is naka-centered lahat sa cross, naka-centered lahat kang Christ. No? Kaya nga sabi dito, God has been pleased to communicate His truth to the world by human agencies. And He Himself, siya mismo, by His Holy Spirit, through Jesus' Spirit, qualified men and enabled them to do this work. No? Kaya nga, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. He guided the mind in the selection of what to speak and what to write. Binabayan niya talaga. Pero, sabi dito sa kasunod, the treasure was entrusted to earthen vessels, yet it is nonetheless from heaven. Galing talaga sa langit. No? Dito natin makikita na, sabi pa dito, the testimony is conveyed through the imperfect expression of human language. Yet it is the testimony of God. Napakaliwanag na inabot lang pala tayo ng Panginoon through our own human language, even reading the scriptures, even those who write the scriptures, ay talagang makikita natin ay meron pa rin silang ginagamit or nagagamit na imperfect speech. Ibig sabihin na kinakailangan natin talaga yung microscope natin, which is Jesus, na siya talaga yung true interpreter ng kanyang mga salita, no? Na nagpapahayag talaga yung living word. Though maganda din natin pag-aaralan yung mga propeta na ginamit ng Panginoon, lalo na kung paano sila inabot ng Panginoon through imperfect language, no? Kaya nga sabi dito, and the obedient, believing child of God beholds in it the glory of a divine power full of grace and truth. Makikita pa rin natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang biyaya. Even those people who write the Bible is nagkakaroon pa rin sila ng imperfect speech, no?
In His Word, God has committed to man the knowledge necessary for salvation. Kaya nga, pag-aaralan lang natin yung mga necessary for salvation. Kaya nga, talagang eager tayo na i-share sa mga tao na hindi pa nakakaalam about the Father and Son message. Kasi nga, salvational issue kasi ito eh. No? Kaya nga, sabi sa John 17 verse 3 na, and this is life eternal, that they might know Him, or they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Kasi eternal life talaga ito, mga kapatid. No? The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Yet the fact that God has revealed His will to men through His Word has not rendered needless the continued presence and guiding of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kinakailangan talaga na maunawaan natin yung mga statement and principle na mababasa natin sa salita niya, sa Bible. Kaya nga, kinakailangan natin ng Espiritu ni Jesus na magbibigay sa atin ng totoong pagpapaliwanag kung ano talaga yung ibig sabihin niya sa kanyang mga salita. On the contrary, the Spirit was promised by our Savior to open the Word to His servants, to illuminate and apply its teachings. Those who dig beneath the surface discover the hidden gems of truth. The Holy Spirit is present with the earnest searcher. Its illumination shines upon the Word. Wow, napakaganda. Stamping the truth upon the mind with a new, fresh importance. Talagang kung maiko-connect talaga natin lahat ng ating pag-aaralan sa buhay ni Kristo, talagang dito tayo magkakaroon ng comfort ba? Dito tayo magkakaroon ng yun bang espiritu na mauuaw pa tayo sa kanyang mga salita na wow, napakaganda pala. Iniisip ng karamihan na napaka-dry masyado yung pag-aaral natin sa kanyang salita. Pero pag maiko-connect natin na yung kanyang salita ay liwanag at buhay talaga siya, ay talagang doon tayo magkakaroon talaga ng maiging pag-aaral ng kanyang mga salita. Ma-appreciate natin yung pag-aaral, no? Kaya nga sabi pa dito, the searcher is filled with a sense of peace and joy never before felt. Naranasan niyo po ba ito? Na habang kayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita ay patuloy na nabibigyan ka ng kapayapaan, yung kasiyahan na hindi mo pa kailanman na feel. The preciousness of truth is realized as never before. A new heavenly light shines upon the Word, illuminating it as though every letter were tinged with gold. Meron talagang mga ginto dyan, no? Mga kaunti-unting ginto dyan na ating matatanggap na talagang napaka-precious pala ng kanyang mga salita. God Himself has spoken to the mind and heart, making the Word spirit and life. Ano sabi sa John 16? The word that I've spake unto you, they are spirit and they are life. Ibig sabihin, kinakailangan maunawaan natin yung word, hindi lang yung truth, kundi maunawaan natin kung ano yung espiritu na dinanais ng Panginoon na maunawaan sa natin bawat isa. No? Makikita natin yung relational aspect ba? Hindi lang yung more on legality. Ay, wag mo tong gawin. Bawal to, bawal to, bawal to. It's not all about refraining from evil, but it's all about doing what is right. It's not all about thou shalt not. Kasi madalas mababasa natin, bawal, bawal. Pero tinuturo din pala sa atin kung ano yung dapat gawin ng kanyang mga anak. No? Kaya nga,
The Holy Spirit is implanting the grace of Christ in the heart of many a noble seeker after truth, quickening his sympathies contrary to his nature. Kaya nga, my thoughts are not your thoughts. Huwag nating intindihin yung kanyang mga salita in our own understanding, in our own opinion, sa kung ano lang yung gusto natin na dapat maunawaan. No? Kaya nga, sabi pa dito, quickening contrary to his nature, contrary to his former education. Kaya nga, yung mga tinawag ng Panginoon dati, bakit? Kumbaga, pinapa-unlearn pa sila bago sila maging powerful na kanyang mga alagad. Pinapa-unlearn. Kaya nga, kinakailangan natin muna mag-unlearn. Yun yung process upang maunawaan at ma-appreciate natin lalo ang kanyang mga salita. No? Unlearning. Learning through unlearning. Paano tayo magle-learn? Through unlearning. No? Even Moses, pina-unlearn muna sa kanya ng Panginoon yung kanyang natutunan for 40 years. No? The light which lighteth every man that cometh into the world. Dumating sa atin. Yung tunay na liwanag through Jesus Christ is shining in his soul. And this light, if heeded, will guide his feet to the kingdom of God. Napakaganda, mga kapatid, na kinakailangan na maunawaan natin na yung kanyang salita ay relational kingdom. It's all about relationship. It's all about how you and God will experience or can have the intimate relationship, mga kapatid. At yan yung magbibigay liwanag talaga ng kanyang mga salita. Kaya nga, sabi pa nga ng isang researcher na sabi niya na known men ng buong mundo, sabi doon na, I like your God. But, ano yung nakita niya? But hindi ko gusto yung mga pinapakita nyo na mga character. Kaya nga, by beholding, we become changed. I hope and pray, mga kapatid, lalo na sa atin mga kabataan, I really admire your zealousness to serve God and to serve other people. Na patuloy nawa natin maipahayag yung liwanag, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi sa pamamagitan din ng ating mga gawa. No? Actions speak louder than words. At yung kanyang salita ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng kanyang pag-ibig. Kaya nga, sabi nga din sa Spirit of Prophecy, if I'm not mistaken, that is found in Our Father Cares, na the 10 Commandments are the 10 promises of God. Hindi lang pala siya nga, oy, bawal to. But the 10 Commandments is His 10 promises. No? The 10 principles of His character. At yan yung magbibigay talaga ng liwanag sa buong mundo na hindi pala kagaya sa iniisip ko yung Panginoon. No? Hindi pala sa kagaya sa iniisip ko kung ano yung pag-iintindi ko ng kanyang mga salita or the way I understand His Word. Kaya nga, dyan natin mas lalong ma-appreciate yung kanyang mga salita. Kung patuloy na yung ating pag-aaral ng kanyang mga salita ay ikokonekta talaga natin lahat ng scriptures na ating nababasa sa cross, sa buhay ni Kristo. Kung paano natin ito maidudugtong. Kasi kung hindi, magiging dry lang rin yung pag-aaral ng kanyang mga salita. More on legality. But yung pinapakita ni Kristo, habang siya ay nandito sa lupa, ay yung kanyang mga salita ay buhay lang talaga. No? At kung hindi mo tatanggapin, in short, tinatanggap mo na yung kamatayan. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. I hope na patuloy tayo magliliwanag sa mundong ito at patuloy
na maging channel of blessing tayo sa iba. Maraming salamat, Brother Jervin Chaboso, sa napakagandang mensahe na ibinahagi sa amin sa gabi ito. So, doon pinarahanan tayo na huwag po tayong maging surface reader, na kailangan na kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ng Bible, ng Spirit of Prophecy, ay kinakailangan na mag-dig deeper tayo para mas ma-appreciate natin yung salita ng ating Panginoon. Doon natin kikita ang tunay na kayamanan. Kasi di ba tulad sa mga taong nagmamining, di ba hindi nila nahanap ang kayamanan or ang isang ginto hanggat hindi sila nagdidig deeper. So, ganun din sa katotohanan at ng ating Panginoon. So, sino po ang mayroong mga karagdagan? I-open niyo lamang po ang inyong microphone at comment. Dito po sa kasamaan ko sa Zoom, sino po ang mayroong mga karagdagan? Sister Daniela, at ito si Tekno, EG7. So, mayroon po ba kayong mga karagdagan? At sa mga nanonood po sa Facebook Live, pwede niyo pong i-comment doon ang inyong natutunan at ang inyong mga karagdagan. Tama po yan, no? By beholding Christ, we become changed. No, sa pamamagitan din po mga kapatid ng ating palaging pagbabasa ng mga written documents from the Bible and Spirit of Prophecy. So, unti-unti talaga tayo mga kapatid na mababago at yung ating mind, may sentro talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Yung beauty ng kanyang character. So, marami po akong na-learn doon natutunan doon sa message ngayong gabi. Tama po yun. By beholding, we become changed. Yung sinasabing by beholding, not only yung palagi nating naririnig, but yung by reading, based on my experience, by reading talaga. Kasi yung pagbabasa natin mga kapatid is ma-imprint sa mind natin at hindi mawawala talaga. Unlike yung napanood mo lang or naririnig mo. So, through reading talaga, through the Bible and Spirit of Prophecy, talagang meron kang ma-learn, matutunan, at yun ang magiging foundation, no, sa ating buhay kung paano tayo maglalakad sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun lang po. Magandang gabi. Salamat, brother, sa iyong karagdagan. So, sino pa po? At kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer naman po ang ating tagapagsalita.
pray. Ama namin na ang tahanan ay nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay patuloy na binigyan ninyo ng fuel to continue to study your word, that we may continue to appreciate it, that we may continue to see it as life, na nais nyo lang po sa amin ay makatanggap ng buhay at kapayapaan at liwanag. Kaya nga, sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 6 that for you, our Father, who commanded the light to shine out of our darkened heart, to give the light of the knowledge of yours that is revealed through your Son, Jesus. Thank you so much for this privilege. May you continue to enlighten your people. May you continue to inspire your people to study rightly divided the Word of God. Thank you so much for everything, for hearing and answer prayers, for enlightening us, for inspiring us to continue to move forward this work by faith. And the scripture also says that the just shall live by faith. Ibig sabihin na yung iyong mga lingkod, iyong mga anak ay mabubuhay sa pamamagitan lamang ng inyong mga salita. Maraming salamat sa pagdinig ng aming panalangin at kasama ng kapatawaran ng aming mga kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. God bless sa ating lahat, mga kapatid. Move forward by faith. Salamat muli kay Brother Chervin Chaboso sa kanyang pagdala ng ating evening devotional sa gabing ito. At nagpapasalamat din po ako sa mga nag-join at nakinig dito sa Zoom at sa mga nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live. At patuloy po kayong inaanyayahan sa ating online program, Morning Devotional, alas 5 ng umaga. At bukas naman po ang ating Vesper Worship na magsisimula po ng alas 6 ng gabi. At magandang gabi sa ating lahat and God bless.